Hello everyone! Sa mga nagtatanong kung paano yung ginagawa ko sa booking schedule. So, I'm gonna give you a copy ng template na pwede nyong i-copy and i-edit. So, first, ito yung three types ng template na ginagamit ko. So, ito, pwede nyo siyang i-edit. Mag-edit nyo lang yung time. And then, kung may student kayo, for example, for this week, pwede nyo ilagay dito yung week of what? September, first week of September, for example. And then, kung marami kayong students, pwede nyo ilagay dito. So, edit nyo na lang yung time. So, pwede nyo siyang i-copy. Just duplicate. Ayan. Tapos, magkakaroon na siya ng additional na tab. Okay, makakopy lang siya dito. Okay? So, kung ayaw niyo naman itong gamitin, for example, or medyo hassle yan, kung tingin nyo hindi fit sa inyo to, ito naman yung isa kong booking na ginagamit. So, meron ako nito from January to December na. So, ito, ang gagawin nyo na lang is pwede nyo i-edit, remove nyo yung time kung hindi ganyan yung time nyo, or pwede kayong mag-add. For example, this one, lakihan natin. So, for example, may student kayo, student, Ana, for example, ganun ginagawa ko. Nilalagay ko kung anong time siya, ano yung slot, and then, pag may notes ako, nag-add na lang ako ng notes. Insert note. For example, kung anong subject, or kung ano, gaano katagal yung, gaano karami yung classes niya, depende. So, malaking tulong kasi yan para documented lahat. And then, ang kagandahan kasi dito, pwede siyang i-edit ng parents. So, pwede silang, pag meron silang link, pwede nilang i-open ito. Kayo din magko-control kung ano yung pwede nilang gawin. Pwede silang comment lang sila, or pwede nilang i-edit. So, ang usually yung sa students ko, yung parents, ang ginagawa nila, nag-e-edit sila. So, kunyari, gusto nila tong slot na to, nilalagay nila reserved for, let's say, Mark, for example, nilalagay nila yan, tapos kinakopy lang nila kung saan nila gusto, ganyan. Tapos, automatic naman kasi siya na kapag inopen ng iba, ganun din kung ano yung update. So, yun din yung makikita ng kahit na sino na mag-open. So, ganun naman sa Google Sheets real time naman siyang nag-update. So, kung may na-edit kayo dito, pag inopen ng ibang parents, updated yun. So, kung ano yung makikita nila dito. And then, so, kung gusto nyo, for example, so, ang ginagawa ko, next, kunyari, October, mag-a-add ako ng isa pang month. Kinakopy ko lang siya. So, duplicate para hindi ko na binabago yung time, for example. So, magkakaroon siya dito ng another tab, kung makikita nyo. Yeah, so, magkakaroon siya dito ng another tab. And then, kunyari, pangalanan ko siya ng November, for example. Tapos, babaguhin ko na lang siya dito. So, babaguhin ko siya dito, let's say, November. And then, sa dates, syempre, alamin mo kung kailan yung November. Hindi ko na siya finormula para madali siyang i-edit. So, of course, ang October, nag-stop siya dito. So, sure na, ang November 1 is Tuesday. So, para madali, pwedeng i-copy mo na lang itong ganito. Let's say yan, copy mo. And then, paste mo na lang siya dito. Ayan. Tapos, gawin mo siyang 1. So, that's November 1. And then, kapag kasi kinopy mo siya dito, let's say yan. Yan. Kapag ginawa mo siya pag ginawa mo siyang 2, and then, pag dinrag mo, sinelect mo to, tas dinrag, automatic na siyang nagbabago yung dates. Yeah, may kita mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 5, and then 6, 7, and then, ganun ulit, select, and then, i-drag mo na lang siya ng ganun. So, automatic na siyang mag-change. Okay. So, ganun lang din yung gawin mo. So, for example naman, hindi lang ganito karami yung classes mo sa isang araw. Gusto mo magdagdag.
So, ang gagawin mo lang, basic lang, mag-insert ka lang ng row kung gaano karami yung gusto mo. Insert ka lang. Tapos, lagyan mo ng time. Ganon. So, para madali, para sa kabilang week, copy mo lang. Tapos, paste mo lang siya dito. For example, back. Ganon lang. Tapos, automatic siyang nagsisave. So, hindi mo na siya kailangang i-save. And then, ayan. So, ginagawa ko, parang meron akong legend. Kapag nire-read ko siya, no classes, hindi yan ibubuk ng parents. So, ibig sabihin, day off ko, for example. Pag yellow, open siya. Tas kapag may nakasulat na reserve, hindi sila magre-reserve, of course. And then, kapag paid na, for example, ito si Ana, paid na siya, nilalagyan ko na siya ng color. For example, blue. Yan, paid na yan. So, nakikita ng parents. So, for example, show ko yung aking booking schedule. Ito. So, ito yung September ko. As you see, kapag katapos na, like, tapos na yung class dito, tapos na yung September 1, September 2, ginigray ko na siya, yung font. So, ayan siya. August, July, ayan, mga tapos na yung mga yan. Konti lang classes ko sa tanghali lang. And then, let's go back here. So, yan, mag-add ka na lang, edit mo na lang para sa susunod na week, na month, November, December. And then, meron pa akong isang template na ginagamit. Ito naman. So, itong template na to, ang ginagawa ko dito ko nilalagay, kunyari, may activities. For example, review, nilalagay ko siya dito. Or anong topic, ganyan. Nilalagay ko siya, madali. Insert note. For example, today, nag-ano kami, pronunciation. Okay, so yun lang. Pwede mo naman siyang lakihan. Yan. So, ikaw na lang mag-explore. So, meron din akong ginagawa. For example, itong template na to, lahat ng student ko, meron silang individual. Hindi to makikita ng ibang student. Yung student lang mismo, at saka yung parents niya, of course, makakita nung ganito. So, syempre, iniwalay ko na lang siya ng file para hiwalay din yung link. And then, for example, kagaya nito, itong student ko na to, ayan, niliitan ko lang siya. So, meron siya, dalawa kasi sila. So, ito, nilalagay ko yung time and date. And then, meron din akong parang class number na tinatawag. So, very helpful nitong class number na to kasi pagdating sa class in, for example, this one, mini-make sure ko na parehas, tsaka makikita ko yung number para madaling hanapin. Like for example, ito English class number 2. Ayan, yun yung date and time. Tapos dito ko siya titignan. Makikita mo siya ito. English. Ayan. September 2. So, yun din yung class number niya, class number 2. Ayan. Para, just in case, meron kang kailangan balikan, anong lesson, nilalagay ko rin yan, days, and yung subject and time. Para pag may tanong si mommy or yung parent, madali kong makikita and documented lahat. So, pag share naman, madali lang din. Ikiklik mo lang yung share. And then, ilalagay mo lang kung sino yung pwedeng mag-access, copy link, kung viewer sila or kung gusto mo na mag-comment lang sila or kung gusto mo na sila, pwede silang mag-edit. So, right now, gagawin ko siyang viewer para sa mga teachers na gustong gumamit ng templates na to, pwede nilang magamit as long as meron silang link. And then, ipopost ko na lang yung link kasama sa video na to. Okay? Pag may tanong, pwede po kayong mag-comment and yun lang. Thank you.